Good morning, everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 5 to 7. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today and are to be in your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. So love the Lord your God with all your heart. Ang unang katuroan dito, sabi, God's greatest commandments is our greatest commitment. Yung pag-ibig sa Diyos, yan yung greatest commandment. Hindi yun pakiramdam lang or nararamdaman lang. Kundi, mas malalim yung pag-ibig sa Diyos na commitment natin para sundin natin yung Diyos, na gawin natin yung mga bagay na pinapagawa niya, i-priority mo kung ano yung gusto ng Diyos sa'yo. Na mahalin, na ang gusto ng Diyos ay dahil kaya tayo minamahal para magmahal din tayo. Love your God. Kung mahalan mo ang Diyos, susundin mo ang Diyos. Kung ayaw ng Diyos, hindi mo gagawin. So, i-prioritize natin yung mga greatest commandment na inuutos niya, na deny natin yung sarili natin, deny natin na marami tayong isa-sacrifice para sa pamilya natin. Dahil sa pagmamahal, maraming sinasakripisyo yung mga sarili mong kagustuhan alang-alang sa pagsunod sa Diyos, alang-alang sa pag-ibig sa Diyos. So, lahat ng mga ginagawa natin at kung ano yung ginagawa natin ay kailangan paglilingkod sa Diyos. Yung Diyos natin, hindi siya makasarili, na self-centered, na one-way relationship lang yung gusto, na lahat lang nakapokus sa Kanya at nakasentro sa Kanya. Kasi lahat naman ng ginagawa niya, alam niya kung anong pinakamabuti sa atin. Yung pinakamabuti sa atin ay yung sarili niya. Kaya nga binigay niya yung sarili niya sa atin. Para tayo ay, dahil ganun yung pagmamahal niya sa atin. Yun yung pagmamahal niya na kailangan nating ma-manifest, na subukan nating mahalin kung ano yung mahal ng Diyos. Na bawat isa, kasi alam ng Diyos ang pinakamainam yung para sa atin. Kung mahal natin siya, yung pag-ibig sa Diyos ay hindi para sa Diyos yun, kundi para sa atin din yun. Kasi kung iisipin mo, lahat ng bagay ay para din sa atin. Hindi sa Diyos ang magiging benefit sa mga ginagawa natin. Kasi yung benefit nun sa atin naman, lahat ng bagay na pag-aari niya sa atin. So, kung ano man yung mga nararanasan at meron tayo yung nagbe-benefit nun, hindi naman ng Diyos. Gusto ng Diyos na mag-build tayo ng kultura na nagmamahal sa Diyos. Pagka nagmamahal ka sa Diyos, iniisip mo yung mga magulang mo, yung mga anak mo, na minamahal mo sila. Sumusunod ka. Kapag ka sumusunod ka sa Diyos, nagiging part yung family natin. Kasi alang-alang sa pag-ibig na sa Diyos, we talk about loving God every day. So, if we talk about every day loving God, parang nagiging culture yon. How can we show the love of God and the love of our family? So, kung ano yung ginagawa natin na nakakalugod sa Diyos, yun lang ang gusto niya, na magkaroon tayo ng kultura na yung pamilya na nabubuo, na
umiibig sa Diyos. Kapagka ang pamilya natin ay nagmamahal sa Diyos, minamahal din natin na, yung bawat isa. Parang yung pag ang Diyos pinag-uusapan natin, lahat ng ginagawa natin sa pamilya natin dahil yun sa pag-ibig sa Diyos. Kung paano tayo nagmamahal sa Diyos, ganun yung pagmamahal ng na ibibigay natin sa pamilya natin. Nakikita natin na ibang klase yung mga pagmamahal ng nabubuo sa yung pamilya naglilingkod sa Diyos, na ipapasa yan sa kaapu-apuhan. Yun yung pinakamainam na legacy sa pamilya. Kapag sumusunod sa Diyos, isa daw yun sa pinaka importante. Mas importante pa yun kaysa dun sa ari-arian na meron ka. Kung napamanahan mo yung pamilya mo or ang part of your family na maging malapit sa Diyos, na merong pagmamahal sa Diyos. Kapag merong pagmamahal sa Diyos, bawat miyembro ng pamilya may pagmamahal sa isa't isa.